So, ayan, welcome sa Banat Boy Show. Siyempre, ito, legit, legal na natin pwedeng sabihin yan. Wala tayong kailangang pagpaalamanan dahil channel natin. Yan, katatapos lang ng live natin kay kapatid Niolo. Tol Niolo, thank you lagi. Siyempre. So, ganun din, I would like to take this opportunity para i-promote yung ating mga constituents. So, hindi, yung ating mga katropa. Yung mga tropa natin dyan sa sa karayuma ng ating kapatid ni si Tol Niolo. And of course, mga mandirigma natin. Oy, mandirigma! Yeah, Banat Boy, pasok mandirigma spirit. Sa bawat banat, may talas. Banat Boy Spirit. Siyempre, sino pa? Asan na? Ba't hindi natin yan? Siyempre, ayan yung i-promote ko na rin yung ating mga kapatid. Si Ma'am TPL3, si Ma'am Maureen. Yan, siyempre si Ma'am Admin Rich. Siyempre yung kapatid natin si Tol Niolo. Birahan, baka bukas, ewan ko kung sisimulan na kaya natin Birahan PH. Bahala ka dyan, boss mo. So, puntahan natin to. Ito na yung ating unang topic. Magandang gabi po sa lahat. Doon sa mga ating tagapakinig dito sa ating channel. Good evening. Let's begin. Sabi dito, DOE, Philippine Fuel Supply good for 51 days. More imports due in April. Galing. Ganun dapat. Diba? Yun yung magandang balita dyan. Oh, may mga parating pa. 51 days yung supply natin. So 2 months almost. Or let's say 2 months and 20 days. 1 month and 20 days. Pero sa April, may parating na. 'Di ba? Yun ang maganda doon. So i-discuss natin kung ano ba yung magiging pakinabang nating lahat dyan sa balitang to. Eto, dating gawi, crisis narrative versus supply reality. Eto mga mandirigma, napansin nyo ba? Tuwing may gulo sa Middle East, automatic sa Pilipinas ang balita magkaka-oil crisis daw, magkakaubusan daw ng gasolina, tataas daw ang lahat ng presyo. Pero ngayon may lumalabas na balita, sabi ng DOE, mas maganda. May fuel supply tayo, good for 51 days. At may paparating pang import sa April. Di ba ang ganda nun? Kumaga very good. Hindi kasi staggered man yung dating niyan, pero I think hindi ko maalala, pero around 900,000 barrels, something, 300 yata. Hindi ko dapat pala inano ko para at least meron tayong basis. Good na yan, good yan. Kasi 'di ba? DOE. Oy, Tita May Jones! Mix Talks TV, supportahan niyo yung Tita May ko ha. Tita May, kailangan na talaga natin mag-usap para magano ka na. Pag kaya mong gumising, pwede ba kita i-guest sa channel ni Tol Niolo? Mag-discussion tayong dalawa. O para makilala ka dun. Ito kasi yung Darna. Darna! Pwede mo lang Darna. Diba? Tita May. Dating gawi. Ano ba? Asan na yung natin? Ano sabi ng DOE? May fuel supply tayo for 51 days. May paparating pang import sa April. Ngayon anong tanong? Krisis ba talaga o naratibo lang? 'Di ba? Political pattern, kagaya ng lagi natin sinasabi. Crisis conditioning.
Ganyan yung ginagawa. Yan yung mga issues na ilaging ibinabato. Ito yung dating gawin eh. Kapag may global conflict, kinukondisyon agad ang utak ng tao. Na krisis na agad kahit hindi pa. Di ba? Na-discuss na natin yan dito. Hindi porket may gyera sa oil producing regions, ubos agad yung langis. Ang Pilipinas, ang ginagawa nila ngayon, na napakaganda ng ginagawa ng gobyerno natin, is they are diversifying yung mga sources. May contracts na, may shipment na nakaschedule months ahead. Tapos may supply tayo na would last 51 days. Ang tawag dyan sa mga ginagawa ng mga iba, crisis conditioning. Pero okay din yan. Kung iba yung pagka-absorb mo. 'Di ba? At least maging prepare ka na. Posible magkaroon ng krisis. Pero you have to consider that we have still a supply that will last until 51 days. And even before 51 days, next month, which is April, parating na ang 3 sunod-sunod na deliveries para sa bansa natin. 'Di ba? Pinaparamdam muna yung crisis. Pinapa-alert na para at least makapaghanda ka. 'Di ba, Ma'am Essence Blue? Si Reza Force, sino yun? Ang haba eh. Ma'am Essence Blue, si Ma'am Jinky, and then, ayun, sige, para hindi tayo masyadong maano ha. Mamaya, batihan tayo. Pagka puwersahin ko talaga yung mata ko. So, ano yung mga strategies na rito? Inventory buffer. Yan yung estratehiya. Inventaryo, chinecheck kung ano yung buffer stocks natin. Ang bansa may tinatawag na inventory buffer. Stockpile ng fuel habang may mga paparating na shipments. Ganun lagi yan. Hindi pwedeng pag wala na, saka mag-aano. Kaya, meron din tayong ibinalita rito na kung saan palalakihin natin yung storage natin. 'Di ba? Pagdating sa ng langis. And I think some of the congressmen even said no na parang handa sila na gamitin yung lugar nila para imbakan ng langis. Madaming magagandang balita, maraming naging turn of events na mas magiging beneficial para sa ating mga kababayan, para sa atin, para sa bansa natin. Kagaya ng si Ramon Ang even suggesting, 'di ba? Para meron tayong mas leverage or meron tayong control sa presyo. He is more than willing para ibenta yung natin, yung Petron. Ibenta yung Petron sa ating gobyerno. 'Di ba? Yung sinasabi ng DOE na 51 day supply, ibig sabihin may allowance tayo habang may paparating pang imports. Hindi tayo naghihintay. Ha? Wala tayong inaantay. Hindi natin iniintay bago maubos, Mamiyu. Months ahead ang scheduling ng oil shipment. Months ahead. Ano pinapakita niyan? Na yung gobyerno natin maagap. 'Di ba? Daig na maagap ang masipag. So, ano ibig sabihin? Hindi tayo nasa crisis. Nasa price volatility. Hindi price crisis. Price volatility lang tayo. Mataas lang talaga yung presyo. Bakit? That's the world market. Ano yung tunay na laban dito? Price versus supply. Price shock versus supply shock. Dalawang problema ng langis. Supply shock, wala talagang langis. Pero wala tayo dyan. 'Di ba? Na-mention ko na kanina. As to what I have discussed above kanina, supply shock, wala tayo dyan. Price shock, may langis pero mahal. Andyan tayo. Sa Pilipinas, kadalasan ang problema, price shock, hindi supply. May gasolina, may diesel, tuloy-tuloy ang delivery. Ang problema, nagmamahal dahil saan? Sa atin ba? Dahil ba pinamahal ni PBBM? Dahil ba hindi tayo naghanda? Hindi.
Dahil sa world market. Ano mga kinukonsider? Shipping risk, insurance, dollar exchange. So hindi crisis ng supply. Crisis ng presyo. Pwede. Di ba? Kung may 51 days pa tayo at may paparating pang import sa April, ano ibig sabihin? Di ba? Ibig sabihin tuloy-tuloy ang galaw ng supply chain. So ang dapat na tanong, hindi kung magkakaubusan ba ng langis? Hindi yun ang tanong eh. Ang dapat na tanong, paano natin pabababain ang presyo kung imported lahat ng langis? Yun yung tanong, dapat doon magsisirculate yung mga solutions na mahanap natin. Oh, diyan papasok yung malampaya, renewable energy, Russian oil, China oil deals, diversification. Yun yung long-term solution, Ma'am Ryan Enicose. 'Di ba? Hindi panic buying, hindi panic posting, hindi panic politics. Energy security, yan yung tunay na laban. Hindi ko nakaorasan yung ano ko. Mapapagalitan ako ng editor ko. Sana nakakasabay kayo ha. Gusto ko tuloy-tuloy lang yung discussion para tas every other topic pwede naman tayo magano. Gusto niyo mag-entertain tayo ng question. Kaya lang hindi ako Ay, nakapasok ako dito kay Sir Banat Boy. Narinig ko lang kay Attorney Claire. Totoo ba? Attorney Claire! Sensya na. Nakasabay ako. Hindi kasi may lakad kami. Hindi ako makakapag-live ng gabi. Oh. Shout out. Thank you naman kay Attorney Claire. Siyempre, pinaka-mamahal nating Yusek Claire. Oh, si Ma'am Annalyn Ando. Correct talaga. Yun lang yung pagsabi mong correct, panalo na ako dun eh. Di ba? Wala nang okay na. Wala na tayong tanong ha. Oh. So, ayan mga mandirigma, tandaan nyo, yung totoong krisis, hindi yung nauubos ang langis. Ma'am Brenda Barton, yay! Ang totoong krisis, yung nauubos ang tamang impormasyon. Pagka wala kang impormasyon, pagka naubos ang tamang impormasyon, krisis yan. May krisis ka sa utak, hayop ka. So, ayan, mga mandirigma, kung akala nyo, lakis lang ang issue, hindi pa tayo tapos ang kwento mas interesting yung susunod nating topic. Kaya let's proceed. Pero even before we proceed dun sa ating susunod na topic, Ma'am Annalyn Ando, si Ate Tiger Eyes, Ma'am Brenda Barton, si Ma'am Luz Morishima, si Boss Melik, Merly Ariola. Shoutout po sa lahat. And proceed na tayo sa ating susunod na topic. Pag nakita ko kayo na bagong pasok, of course, I will try to greet you. I will try. I cannot promise really because medyo yung mata natin, lagbu-lagbu. And si Ma'am Gloria Smooth, Sir Bibi, thumbs up down watching from New Jersey, USA. Yawn! So, pilit na pilit. Pilit na pilit ako. Wow! Kasi ang sakit ng mata ko. Ma'am April. Pero no complaints. Sabi Senyas, puro ka reklamo. Sabi. So anyways, punta na tayo sa ating susunod na talakayin. Eto, alam niyo naman. Asan yung natin? Shoutout po sa lahat. Si Ramon Angpo kasi, sabi ni Ma'am Rene Nicose, kasi has been long time friend of PBBM. So he is ready to help
until the end of his term. So he is private. So sold by past president. Correct. Kay Ramos. Si Boss Rolly, loyalistang bayaran. Alright! Loyalistang bayaran agad? Bayad agad? Di ba pwedeng ano lang, may tip? Saan ako kukuha ng bayad ko? Ayun naman oh. Putya. Saan ako kukuha ng payday? Alam na kaya nila yung bangko ko? Putya nga. Kailangan kong Paano kaya? Paano nila malalaman yung account ko para makapaghulog sila? No, para makapaghulog sila. Oh, anyways, punta na tayo sa ating susunod na topic since wala na tayo masyadong tanungan. Eto, sabi rito, no? I'll try to read it as much as I can. Ang dapat inihihingi ko ng tawad sa tatay ko na hindi ko nagampanan, yung utos niya. Pantayan mo yung kapatid mo. Di ko nabantayan eh. 60 years old na si PBBM, bantayan pa. Kasi ngayon, of course ngayon niya lang sinasabi yan. 'Di ba? Meron tayong mga videos before na pinasend natin na kung saan magkakasama sila. Happy sila even before 2022. Until actually 2023. Happy pa sila, nagkakasama, nagkikita dun sa every Sunday. 'Di ba? Okay pa silang pamilya before. And of course, ngayon ang tanda na ni PBBM. Kailangan mong bantayan? Bakit? Ang sabi ng ating, syempre, ang ating favorite. Ang paghingi ng tawad, doon ba sa hindi pagbabantay sa kanyang kapatid o sa paninira ng kapatid sa publiko? Oy, ikaw naman Attorney Claire eh. Nangaano ka eh. Inaano mo eh. Kaya naman pala eh. Mahihimatay na naman sa asar yan eh. Alam mo naman yan. Oh, Attorney Kabutat. I'm is really lying. That's why her chin is getting longer. Ma'am Iris Ledesma. Boss Chodoro. Oh, yan. Ito. Public drama o public accountability? Mga mandirigma. Yan. Alam niyo, may mga pagkakataon sa politika na ang usapan hindi tungkol sa polisiya eh. Hindi na tungkol sa ekonomiya. Kundi tungkol sa personal na drama na ginagawang public issue. It's really, really unfortunate, no? Na we, as a loyalist, talagang we love the Marcoses. Bakit? Hindi dahil, hindi. Today, I decided na mamahalin ko sila ng wagas. I'll be loyal to them ng wagas. Merong mga foundation. Di ba, Mama M. Suzuki? Meron tayong basihan. Meron tayong believe. Meron tayong paghanga sa mga kanilang mga ginagawa. At habang tumatagal, the more they expose themselves of how they do or how they lead the country, mas nag-iigting pa. I'm talking about PBBM. Di ba? Ako, loyalista na rin ako matagal. My point is, Marcos forever, syempre, sabi ni Mama, no. Di ba? Pero ang problema, isang Marcos din yung sumisira ng ating believe. Hindi believe sa kundi sa entirety ng pagiging loyalista, ng pagiging Marcos loyalist. May isang Baba Black Sheep. Have you any wool? Yes sir, yes sir. 3 bags full. Ginagawang public issue, yung personal na drama. No? Kaya yan yung nangyari dyan sa sagutan eh.
Hindi naman actually sagutan, tinanong lang si kung anong opinion, no? Kung narinig na ba ng ating mahal na Pangulo, yun yung sagot ni Yusek Claire. Tungkol sa paghingi ng tawad sa kanilang ama dahil hindi nabantayan ng kapatid na naging presidente. Ha? Baka inggit. Humingi ka ng tawad dahil sa tindi ng inggit mo. Ang tanong ngayon, family issue ba to? O public responsibility issue ba? Ha? Ngak! Kadiri ka, Aimee. Sa totoo lang. Patagal ng patagal, pakadiri ka ng kadiri. Ito, emotional politics shits. Di ba? Yan yung tinatawag na pleading to emotion. Emotional politics. Kapag ang usapan dinadala sa emosyon, pamilya, drama, guilt, imbis na sa responsibility at accountability, kapag emotional ang usapan, nahahati ang tao sa simpatya, sa galit, hindi na sa tama at mali. Sa politika, talagang delikado yan eh. Kasi ang leadership hindi based sa drama, based sa decision at responsibility. 'Di ba? Private emotion o public position. Tama yung punto ni Yusek Claire eh. Kung public official ka, hindi na private issue lang ang usapan. Anak ng titing, tsaka ang tanda na ni... Ba't kailangan mong bantayan? Anong class? Saan mo? Putin, hindi ko alam kung saan lupalop mo, hinuhugot mga pinagsasabi mo eh. Di ba? Kapag presidente ang kapatid mo, hindi na yan family problem. Ha? Pagka makulit ka, national issue na yan, bugok. Public accountability na yan. Hindi mo pwede sabihin, hindi na ako nabantayan yung kapatid ko. Hindi ko nabantayan si Ading. Ganon? National issue yan. Yun na mangyayari dyan. Patuloy mong minamantsahan yung legasiya ng airpat mo ni Apo Lakay. Di ba? Hindi mo binabantayan ng presidente. Ang presidente, binabantayan ng batas, ginagabayan ng constitution, at yan yung checks and balance. Ha? Malaking difference yun. Showbiz na showbiz yung drama mo eh. Sabi ni Ma'am Miyu. Ano yung tunay na laban dito? Responsibility versus relationship. Ito ang tunay na issue dito eh. Hindi tungkol sa magkapatid, hindi tungkol sa pamilya, hindi tungkol sa tatay nila, hindi tungkol kay Apo Lakay. Tungkol ito saan? Sa responsibility ng public official sa taong bayan, sa gobyerno. 'Di ba? Sa government, hindi umiiral yung alin. Ang utang na loob, hindi yan. Hindi yan ang dapat nabasihan. Dahil magkapatid, hindi din. Magkaibigan, magkakampi, no. Ang umiiral dapat batas, responsibilidad, accountability, serbisyo sa publiko, hindi drama, hindi emotional dramas. Yan yung tunay na laban dito. Ito mga mandirigma, isipin nyo. Kapag ang isang opisyal nagkamali, hindi ang pamilya ang hinihingan ng tawad. 'Di ba? Nagkamali yung isang public official. Hihinga mo ng tawad yung pamilya mo, kapamilya mo. Hindi ko nagabayan. Hihingi ka ng tawad kay Apo Lakay. Doon pa lang mali ka na eh. Humingi ka ng tawad. Kung para sa pamilya mo, humingi ka pa ng tawad sa mga tao. Dahil sila yung bumoto. Kaya yung konsepto mo, para idamay mo at pag-usapan ka, para galitin mo yung mga loyalista, sablay. Ang hinihingan ng tawad yung... Tsaka paano kayo... Yung post ko nga dun eh. Sabi ko, puta, mamamatay na ba si Senator Aimee? Bakit nagpapaalam? Parang nagpapaalam eh. Paano nyo makakausap si Apo Lakay para maghingi? Gusto rin humingin tawad eh. Tsaka pag hihingi ka ng tawad,
patay na si Apo Lakay eh. 'Di ba? Kasi ang kapangyarihan ng opisyal, hindi galing yan sa pamilya. 'Di ba? Hindi galing yan sa pamilya. Pwede ka mamiloso po. 'Di ba? Ano sasabihin mo? Hindi. Dynasty. Siguro, pinamana yung pangalan. Pero, si PBBM gumawa na yan ng sarili niyang pangalan. Di ba, Boss Randy Garospe? Baka may movie na. Ang kapangyarihan ng opisyal hindi galing sa taong bayan. Kung pilosopohin mo, dynasty, it's still indirect. Pero ang totoong rekta, galing sa taong bayan. Galing sa mga bumoto. Kaya mali kapag ang usapan napupunta sa magkapatid kami, tatay namin, pamilya namin yun eh. Hindi pamilya ang naserbisyuhan. Dapat bayan yung sinerbisyuhan mo. Doon ka dapat mananagot kung sakaling meron kang pagkakamali. Okay. Sabi ni Boss Tekong, happy birthday. Shout out, congratulate my daughter, si Miss Gemily. Her birthday was yesterday. Happy birthday kay Ma'am Gemily. Batiin natin. Kaya lang, galit ako eh. Pleading to emotion ako eh. Happy birthday! Ma'am Gemily, pinapabati ka ng tatay mo si Boss Tekong. More birthdays to come. No? At lagi kang pagpalain ng magandang kalusugan. Yan. Oh. Thank you very much. Oh. Di ba yun nga yung kasabihan? Di ba? Public office is public trust. Hindi family business ang gobyerno. Kaya sana yung dynasty political dynasty bill. Pakibilis-bilisan na yan. Oh. So, okay na tayo dyan. Mga mandirigma, Mga DDS na walang utak. Good evening, Asan na? everyone. Mga DDS na mga utak-luga. Alam nyo, tandaan nyo para may matutunan kayo. Sa gobyerno, hindi importante kung sinong kapatid mo. Ang importante kung paano mo pinagsilbihan yung bayan. Yun lang sapat na eh. Diba? Oh. So, ayan. Kung akala nyo, tapos na yung drama sa politika, wag muna kayo alis. Mas interesting pa yung susunod. Mas interesting pa yung susunod. So, ayan. Shoutout muna kay Boss Randy Garospe, si Boss Tekong na nag-birthday yung anak, si Boss Attorney Kabutats, there's a brain, it's just a hole. Proceed na tayo sa ating pangatlong tatalakayin. Ano ba to? Hindi yata yan. Ito. Puntahan natin to. Ito. Sabi rito sa balita. No? Hindi, ito kasi, I think this is also one of the concerns dyan ngayon sa Holy Week. No? And syempre, nagsalita itong si DILG Secretary. And idugtong din natin yung isang image na kung saan yung si Magalong naman, si Mayor Magalong, nag-iimbita, no? Sa sugalan sa Baguio. Hindi. Sorry. Hindi. Nag-iimbita pala na yung mga turista sa Baguio kasi may sugalan daw doon. Hindi! Maganda kasi, taglamig. Pulit, kung ano na nasabi ko, sorry naman, Mayor Magalong. Chure. Sugalan. Sorry.
Oh, hindi. Siyempre. No? Oy, Boss Bibi. Boss Bibi. Boss Densabol. Talaga naman pagka magalong na ano ka. Nabanggit ko na si Magalong, bigla ka nagpapakita, ganon. Siyempre, kaya away mo na malaki matang sinasabi mo. Narinig ko kanina. Hindi. Grabe, galit na galit si Boss Densabol, oh. Sabi ko sa inyo, iwasan nyo yung mga ganyang Ma'am Luz Morishima, shoutout. Si Ma'am Wendy. Oh, yan. Oh, pag-usapan natin to. Itong ating susunod na topic. Ang sabi dito, wait lang, I need to go and check. Palakihin natin kasi hindi ko siya mababasa. Hindi. Sana. Tuesday topic. Window 3. Ito. Ito. Basahin natin. Sabi dito ng Daily Tribune, wala na muna magpapapik sa ulo ni Simba pertaining to the lion there in sa Baguio. DILG Secretary John Vic Rimulya calls on local chief executive to strictly enforce zero obstruction policies, including addressing bottlenecks near the Lion's Head along Canaan Road as authorities ramp up preparations for smoother and safer Holy Week travel sensation. Ayan. So yung Lion's Head, tumitigil yung mga tao doon para magpa-selfie, nagiging backstop ang traffic doon. Yan ang sabi ni Secretary of Interior and Local Government, John Vic Rimulya. Iyon. Anong sabi ba? No? Hindi, ipakita na rin natin yung picture ni Mayor Magalong na kung saan idol siya ni Attorney Kabutat. Boss Randy Garospe, nabati na ba kita? So, eto naman sabi ni Mayor, iniimbitahan niya yung mga turista, no? Na umakyat kayo ng Baguio. Ayan. So, ano bang sabi rito? De, syempre, no? Ako, gusto ko maging okay ang Baguio. Kung may mga programa, pag-iimbita na kung saan ikaunlad ng isang bayan dyan sa Pilipinas, okay tayo dyan. Diba? Pero pagka may mga mali, nako. Oh. Punta kayo ng Baguio, pero wag kayong hihinto. Yan yung title ng topic natin. Pinagsama ko na eh. Diba? Oh, punta kayong Baguio pero wag kayong hihinto kay Simba. Diba? Oh. Ito mga mandirigma, ito ang isa sa paborito kong klase ng balita. Kasi it's like good news. Na pwede mo rin hindi kasi pinicture na si Magalong, biruin nyo Ako, tas good news para kay Magalong, di ba? Si DILG Secretary John Vic Rimulya sabi, huwag magpapapicture sa Lion's Head kasi nagkaka-traffic. All the while naman, si Mayor Magalong, ano naman sabi niya, punta kayo ng Baguio, welcome tourist. Oh. Siyempre, so ang tanong sa taong bayan, pupunta ba o hindi? Magpapapicture ba o hindi? Parang, imbitado ka sa birthday pero bawal kumain. Hindi mo, hindi. Kasi, hindi ganon. Kasi parang, di ba? Minsan kasi, yun yung purpose eh. Di ba dun sa ulo ng dragon, tas meron dun mga Saint Bernard na mga aso? Minsan yun talaga yung sinadya mo eh. Tas maraming bilihan dun eh. Pero kasi yun nga, nagba-bottleneck doon, nagkakaroon ng congestion. Saint Benedict, shout out! Oh. Ano yung nasisiyasat natin dito? Tourism paradox. Yan yung tinatawag na gusto ng gobyerno dumami turista pero ayaw ng traffic. Gusto ng local economy kumita pero ayaw ng taong
ayaw pahintuin yung tao. 'Di ba? Kasi pag huminto doon may mga businesses. Siguro naman, my point is, sana may other strategy rather than kung ano yung sinadya ron ng mga tao eh. Ang sinadya talaga ron yung tennis court. Ay! Sorry! Ito kasi si Boss B. Oh. Punta lang sa tennis court ha. Boss B! Siningit mo pa yan eh. Nadabal. Oh. Di ba? Kaya nga, hindi ka pupunta ng Baguio para dumaan lang naman din kasi. Punta ka dyan para huminto, magpa-picture, kumain, gumastos. Lumalabas dito, parang kampi ko pa si Magalong. Hindi naman. Both. Di ba? You brought Doding Daga again. Inaano ko nga siya, sinusuportahan ko siya oh. Di ba baka hindi suportahan ng mga mga vlogger-vloggeran niya eh. Di ba? At least tayo, pinopromote natin yung niya. Tourism is stopping. Not just passing. Di ba? Totoo naman yung sinabi ko eh. Pupunta ka doon, hindi para magpa-picture, para dumaan. Para you have to consider yung traffic. Hindi, kailangan smooth, dadaan-daan ka lang, tapos uwi ka na. You have to stop. Doon sa mga lugar na kung saan, doon ka talaga magpapapicture. Diba? Photo economy. Malakas yan sa Baguio. Diba? Ang objective is for the tourists to stop there, magpa-picture, and then makakita sila ng bagay na pwede nilang bilhin. Pwedeng pagkagastusan. Diyan kumikita yung particular place na pupuntahan mo. Kaya hindi talaga biro yung tinatawag na photo economy. Pauso ko pa lang yan. Yung Lion's Head, Burnham Park, Mines View, Session Road, lahat yan, hindi lang pasyalan. Pag sinilip mo yan sa likod, economic activity yan. Selfie, turista. Di ba? Turista equals gastos. Gastos equals kita ng Baguio. Kita equals trabaho. Di ba? Kaya minsan nakala mo, simpleng picture-picture lang eh. Hindi. Sekretary naman eh. Economic activity yun. The objective is for you to para mapahinto mo yung mga turista. 'Di ba? Mapahinto mo and then catch their attentions doon sa mga bagay na binibenta mo. Kung dadaan lang yan dyan, kawawa yung mga doon. Kaya minsan dapat maingat ka sa mga pinagsasabi mo eh. 'Di ba? Hindi po pwedeng solusyonan yung traffic na sa pamamagitan ng bawal magpicture dyan. Me as well. Hindi ko kasi na-survey kung paano gagawin dyan. Pero I'm sure I can think of a better way than asking people to stopping there and take pictures of the Lion's Head. Hindi ko rin kasi trabaho yun eh. Trabaho ni Mayor Magalong. Di ba? You want people to stop there, then provide a better solution kung paano pwede silang tumigil doon and yet traffic will flow. Parang mo sinabing bawal kumain para hindi ka tumaba. Ano yung tunay na laban dito? Invitation versus limitation.
Invitation versus limitation. Ano oras na? Pangilan na ito dapat natin. Kinorasan. Nakakalito tong tagabulong sa gilid eh. Diba? Yan yung tunay na laban dito. Limitation governance versus invitation. Ito yung nakakatawa dito eh. Yung isang opisyal, nag-i-invite. Tapos yung isang opisyal, nagli-limit. Sabi, welcome kayo pero wag kayo iinto ha. Parang ganun kasi nagiging naratibo eh. Pumunta kayo pero bawal kayo mag-selfie ha. Walang selfie doon ha. Mag-tourism tayo pero mabilis lang ha. Bawal lang traffic. Ganyan ba gusto nyo maging naratibo? Ano natin? Mag-usap kayong dalawa. Wala kasing walang, anong tawag doon? Chemistry. Ang tunay na laban dito, Hindi turista versus traffic. Ang tunay na laban, urban planning, traffic management, tourism management. Do I really have to teach you what you have to do? Mother... Galing ka. Pero totoo yun. Ha? Hindi kasalanan na turista, na tourist spot yung Lion's Head. Diba? Hindi, mga mandirigma, real talk lang. Ha? Kung pupunta ka ng Baguio tapos hindi ka magpapipicture sa Lion's Head, parang pumunta ka ng Maynila tapos hindi ka dadaan ng Luneta. Kung hindi ka taga Maynila, icon yun eh. Landmark yan. Diba? You really have to provide a better solution. Ang solusyon, hindi bawal mag-picture. Posibleng solusyon, dapat may parking, may loading area, may traffic enforcer, may time limit, may stop and go system. Pwede nyo pang yan eh. Pag nagpagawa ka ron ng parkingan, tapos per hour, di ba? So, pila. Balik na lang sila later. Management problem yan. Hindi tourism problem. And I think you have to talk to each other. Biglang nilaglag! Hey, that's me! So, mga mandirigma, tandaan nyo, hindi mo pwedeng invite ang tao sa party tapos pagdating nila, bawal sila mag-enjoy. Diba? Dapat mas mag-provide tayo ng better solution than asking them to not to stop and take pictures. I think that's so weak. Diba, Tita May Dons? Mama Annalyn Ando? Tama ba ako o tama ako o mas tama pa ako sa tamang-tama? Ewan ko kung tama pinagsasabi ko kasi parang ganun yung sinabi niya eh. Ayan. Doon sa mga bagong dating, kagaya ni Mama Ronaida Billones. Good evening. Boss BB, new subscriber ba? Talaga! Palakpakan! Pag new subscriber! Subscribe nyo rin yung isa kong channel Sino ba yung nandun? Nandun si Tita May Dons. Si Ma'am Ryan Nicose. Si Ate Tiger Eyes. I've been watching you for a long time. How are you? Sabi ni Boss Ronald. I'm very, very fine. I'm super pogi.
And the looks is improving. You know? The skincare that I'm doing, supportahan nyo rin yung Facebook natin, ha? Humina, napasarap ako ng post sa Facebook, eh. Kahapon yung posting natin about Marcoleta, naka 6,000 likes na, eh. Naka 100,000 views. Eh, ang problema, ngayon, yung mga posting ko, biglang nag-ano lang, bumaba, eh. Sa tingin ko, pag nilike yun ni Tita May Downs, o kaya ni Laugh, baka lalakas ulit yun, eh. Inaantay lang si Tita May Downs. Oh. Di ba, Ma'am Mio, ikaw din. Tawa ka ng tawa. Di kita nakikita nagla-like doon. Oh, punta na tayo rito sa ating susunod na topic. Ha? Si Boss Randy nandyan. Oh. So, punta na tayo dito sa ating susunod na topic. Ang title nito, Kain Suka, Suka Kain. Sino ang tunay na kumain ng suka? Pucha, kadiri kayo mga DDS na kayo? Mga DDS na tanggi ng tanggi, kung DDS ba sila? Tapos, yung iba naman, pucha, yung isa, natae. Ito naman, kaisuka. Kadiri. Isang matandang tibo ang gustong tumakbo. From Cebu to Mental, to Mandaluyong. Pucha, panay ang tanggi. Nagsisipagtanggihan ng mga DDS sa mga walang ya. Boss Simply to, Boss Axel Rose! Shoutout, Boss Axel. Ba't si Boss B nandyan sa inyo? Boss B. Sino pa yung mga nandyan? Oh, hindi ko alam kung sino yung mga nandyan. Basta hindi ko mabasa yung iba. Si Boss B lang, nakita ko, nakita na natin. Ma'am Marilyn. O sige, proceed na tayo dito sa ating topic. No? Pero meron akong ginawang kanta eh. Ayan o. Paano mo malalaman kung DDS ka? Malalaman na solid DDS ka. Una kailangan bobo ka, tapos tawag mo kay Duterte. Dapat tatay. Mamaya na lang. Saka na lang natin i-play yan. Oh. Eto. Ha? Kain suka. Suka kain. Kadiri ang kuman. Kain salita. Dati from Fiona to favorite. From bobo si Robin. Bobo pa rin naman ngayon pero pambato na daw niya. Ay, kung matanda ka. Ano sabi niya kasi? Ha? Ano sabi ni Thunders? Etong si matandang tomboy. Pinagtanggol niya magnanakaw daw si Sara Duterte. Eh ano ba ang ninakaw sa atin ni Sara Duterte? Confidential funds? Ilang beses kong sasabihin sa inyo, mga bobo kayo na hindi yon nakaw. Kung hindi niya maliquidate ng tama, ala, sabay bawi. Which is naliquidate naman niya ng tama. Ang tatanga nyo. Nadulas eh. Nadulas, bumawi lang sa huli. Ito yung matinding patunay na kung saan right then and then kinain yung suka. Di ba? Ayan o. Sabi niya o. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, mga B.O.B.O. kayo,
Ganun pa eh. 'Di ba? Hindi yun nakaw kung hindi niya maliliquidate ng tama. Yan yung statement niya. Ilang beses ko sabi sa inyo, hindi yun nakaw kung hindi niya yun maliquidate ng tama. Ano natin? Kung hindi niya yun na-liquidate ng tama, hindi yun pwedeng tawaging nakaw. Aba, pero may mali na dun sa statement na yon, di ba? Tapos, tinuloy niya. Kinain niya yung mga sinabi niya. Which is, na-liquidate naman niya ng tama. Naguluhan na. Pati ako eh. Nahiwagaan eh. Nag-loading. Oh. Mahirap talaga. Mahirap ipagtanggol ang mga tibo. Hindi, mga DDS. DDS utak luga. DDS Ang dating against tibo. DDS utak luga. DDS tanga. I'll hit that leg 2x2. Dos por dosin na yan. No? Baka dos por dosin pa ng iba yan eh. Oh. Ano ba? Pakita natin isa pang picture niya. Isang kaing suka niya bago natin susugan. Ito sabi niya, I'm not sure if you are able to see it, pero sabi ni Rowena Guanzon noong February 2022, hindi ko iboboto si Robin Padilla. Maawa kayo sa Pilipinas. Sabi niya, February 2026. After 4 years. Ucha, grabe yung sinuka mo, panis na, bulok na yon. Tapos kinain mo pa ulit. 4 years eh. Last February, ang sabi niya, Tulfo and Aquino, not running for VP. Who will run against my bet? Robin Padilla for VP. Patay! Kaing suka, kaing tae. Grabe, no? Ciao. Ayop na yan. Grabe, Guanzon. Literal na kaing tae. Sarap ba? Kutya, huwag mo ugaliin yan pagkain ng suka, ha? From Fiona to favorite. 'Di ba? She even took an effort para pumunta ron sa sa Davao to shake the hands nung dati niyang tinatawag na Fiona. And take note sabi ni Attorney Jess Falsis, etong si Rowena Guanzon nung 2023 lang, kasama ni Shelo Magno na isa ring palcoops, gumawa ng kasulutan, sumama siya sa grupo, gumawa sila ng kasulutan na ang sabi, ano sabi ni Rowena Guanzon? Ma'am Winnie Sagon, sumali siya dun sa kasulutan na ang sinasabi ng grupo, corrupt si Sara. Paano yan? Kain suka ka na naman. Pucha, ang hilig mong kumain ng panis, ang baho sigurado ng utot mo. Ito ang isa sa pinaka-classic na dating gawin na sa politika. Yung kahapon kalaban mo, ngayon kakampi mo na. Yung isinuka mo magkain, kinakain mo na. Yung kahapon korap, ngayon malinis na daw. Yung kahapon bobo, ngayon iboboto mo na. Hindi na bagong style sa politika yan. Ang tawag dyan, political memory loss. Hayop ka. Hoy, Ma'am Winnie. Arigato, Ma'am Winnie. Arigato gozaimasu. Asan na yung arigato natin? Thank you very much, Ma'am Winnie. Where's my arigato? Arigato! Thank you! Dankeschön! Merci! Thank you, Ma'am Winnie. Maraming salamat. Hey, hey. Thank you, hey, hey. Thank you, world! Salamat, Mandi! So, ano sabi? Anak ka ba ni Bentong yung nang wawawi? Ba't mukha-mukha? Kamukha ko ba?
Pucha, walang lokohan. Kamukha ko ba si Ben? Pucha, mas pogi naman si Bentong sa akin, Brad. Tsaka hindi pa pogian to. Ha? Alam mo, yung labanan dito, hindi pa pogian. Labanan dito, kalakihan ng tite. ang ano lang, I have both. Yun lang, ganun lang yon. Weak. Oh. Hindi na bagong style yan. Di ba? Political memory loss. Selective. Selective memory loss. Di ba? Kain-suka politics. Yan yung tinatawag nating kain-suka politics. Yung kinain mo yung sinabi mo dati, tapos mag-aak ka na parang walang internet. Na parang ano yung walang screenshot ng mga resibo. Di ba? Oh. Biruin mo. Eto sinabi mo, tapos later on, putya, kakainin mo. Tapos feeling mo ikaw lang may internet sa Pilipinas na posibleng hindi yan madiskubre. Ganyan kayo mga DDS na utak luga. DDS, utak luga. Noon, binabanatan si Sara Duterte. Tinatawag pang Fiona. Oh, ngayon, putya, number 1 na, the best. The best? Si Fiona? Putya, itay-tay. Itok-itok. Oh, 2 items lang daw tayo ngayon instead of 2 question. Putya, yung pandesal, gustong i-elaborate. Sablay. Puta, bobo talaga si Sara. Sinabi ko nga sa inyo, gusto nyo maging presidente si Sara? Putya, eto, matindihang tanong dyan eh. Bakit naging abogado si Sara? Eh kung ang batas, di ba, yung constitution tsaka yung paglo-lawyer, mainly dapat magaling ka sa English. Pucha, habang nagkakaroon kayo ng debatehan dun sa korte, bigla ka mapapabisaya. Pukin. Kanyari. Pwede ba magtitinuod-tinuod ka lang doon? Di ba, Kabsat Makoy? Payag ka ba? During a particular court session, bigla kang tinuod. Anak ng teteng. Yan na yung quality. Paano naging ano yan, no? Tambay? Ikaw tambay? O eh. Pucha. At least tambay. Pero hindi ako humihingi ng ano, ng pangchicha ako sa gobyerno. Tumiteknik ako, ginagamit ko yung katawan ko. Di baling pagsamantalahan ako. Malaspag yung katawan ko, basta maipakain ako sa pamilya ko. Di ba, Tita May? How to pass the bar exam 101. Pucha. Biruin nyo, no? Pucha, nasa court hearing, bigla magtitinuod. Unsa maniday? Tapos bigla na sabihin doon, ito-cross mo ba? Hindi na ngani. Ay, naka. Yan ang mahirap talaga eh. Balik tayo sa topic natin. 'Di ba? Kain-suka politics.
Biruin mo, noon binabanata mo si Sarah, tinatawag mong Fiona, pumirma ka pa, di ba? Sa kagrupo mo si Shelo Magno, na yung grupo nyo, ang advokasya is patunayan na corrupt si Sarah. Tapos ngayon may statement ka na patungkol sa confidential funds niya, hindi nakaw. Pero ura-urada, putya kinain suka mo na rin ulit. Ba? Grabe. Pati yung kain suka gusto nyo i-normalize. Diba Absat Makoy, bossing? Nanay Helen, Nanay H. Oh. Putya, tapos ngayon biglang, hindi na magnanakaw, palakpakan. Malinis si Sarah, very good. Nalikpidat ng tama. Aba, siya ka. Teteng, ano nagbago? Naglabas ba ng ebidensya o patunay na talagang hindi magnanakaw kaya naniwala ka na walang ninakaw? Ba't biglang bumaliktad yung pag-iisip mo? Ebidensya ba o politika? Ma'am Sheila Landicho. Sino namang hindi papatol sa'yo? Pogi ka, kuya. Sabi ni Ma'am Sheila. Boss Tattoo, shout out. Madami nag-iiyakan pala sa kabila. Wala tayong magagawa. Sorry guys. Hello guys, sorry. Utak luga kasi yung mga DDS eh. Di ba America Chola? Pucha. Eto. Alam nyo ginagawa ni Guanzon? Pagkain suka, political repositioning. Kasi hodang kainin mo yung suka mo. Ang masaklap nga dyan, baka kainin pa kahit suka ng iba. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. No? Pucha, biruin nyo. Nagpamasahe lang natae. Pucha, ano nangyari? Pucha, akala mo yung buong spa, isang malaking kubeta, ganon? Pwede kang tumae, Chow Moreno. Kadiri ka. Tapos si Rocky, pucha, nang yan, oh. Doon sa mga mamamayan doon, sa mga kawawang mga DDS na nagsiselebrate ng birthday, ang pucha, inubusan mo ng humba, ng humba. Humbakla kang hayop ka. Diba, boss, Admin Eduardo? Biro mo kung gaano kadiri yun. Tapos ito, oh, pucha, kain suka. Literally. Political repositioning. Diba? Kapag papalapit yung eleksyon, nagbabago ng kaibigan at kaaway. Ha? Hindi na ideolohiya ang basihan. Hindi na prinsipyo ang basihan. Ano pinagbabasihan? Bakit bumabaliktad? Yung winning side. Yun na yung gusto nila maging basihan. Ganon din kay Robin Padilla. Noon, ano sabi ni Guanzon? Hindi ko iboboto. Kawawa ang Pilipinas. Hindi ko boboto si Robin. Bobo. Oh. Ngayon, ano? Who will run against my bet Robin Padilla for VP? What? Kain suka agad-agad? Hindi pala agad-agad. Binuro. Sinuka muna ngayon. After 4 years, chinek muna. Okay, pwede na to. Saka kinain, binuro. Kanina fresh suka eh. Di ba? Grabe, di ba? Ganyan yung mga iniidolo nito mga DDS na utak luga. DDS, utak luga. Sarap. DDS, tanga-tanga. DDS, utak luga.
Which, biglang proud na proud siyang sabihin, no? Who will run against my bet? Robin Padilla for VP. DDS, Utakluga. DDS, Utakluga. Kung hindi pa naman Boplex nung si ano eh. Pucha, BP mo, gusto mo, pucha, bilib na bilib ka kay Robin? Pucha, alagad ka ng batas eh kung tutuusin eh. Abogado to. Eh pucha, para sa amin, pinakabobong senador yan. DDS, Utakluga. Hindi ng 20th Congress ha, ng entire history. Entire history, Boplex yan. Biruin mo, sabi niya sa show sa SMN, mga tol, pagising ko kanina, no, nabuisit pa ako eh. Kasi, pagsilip ko, morning pagising ko gano'n, no, sabi, meron pa rin impeachment, mga tol. Wow, ha? May crisis na tayo ng langis doon sa Middle East. Meron pa rin impeachment. Maluluwag na yung tornilyo. Kulang na sa langis. Tapos, maya-maya, nakita namin, no, si Robin nasa Supreme Court. Pucha, may daladalang maleta, oh. Alam mo, Robin, dyan sa Supreme Court, sinayang mo yung pera namin, yung pinasahod namin sa'yo. Ha? Hindi mo trabaho pumunta sa Supreme Court. Hindi mo trabaho para pagsilbihan lang si Duterte. Hindi namin ikaw binabayaran para dyan lang. Kupal. DDS, Utakluga. DDS, tanga-tanga. Bobo? Ikaw ba magdidesisyon kung ano yung gagawin mo? Ha? Buti sana kung saklaw dun eh. Biruin mo, ayaw mo mang ng impeachment? Ha? Yung impeachment, talagang trabaho. Dapat na trabaho yan. Nasa konstitusyon na trabaho yan ng Kongreso. Yung executive, sila bahala sa problema dyan sa mga pinagsasabi mo. Kaya ikaw, steady ka lang. Huwag ka siya masyado magaling-galingan pag-usapang matatalino. Tumabi ka muna, Robin. Kami muna. Kung sa biruin mo, yun din eh. Isang malaking kain suka. All of a sudden, para kang concern. Bakit may impeachment pa, sinasayang oras? Ikaw din to eh. Pinakamalaking pagsasayang mo ng oras dyan eh. Di ba? Utaklugan DDS. DDS, Utakluga. Bakit? DDS, tanga-tanga. Kayong mga ano dyan, ikaw Robin, yung pagpunta mo ng Supreme Court, oras mo ba yan? Yung ginagamit mo? O oras sa Senado yan? Office hours ba yan? Yan ang mahirap eh. Boss Etron. Idol, yan ang mahirap, idol. Ang galing nyong gastahin yung oras ng pagtatrabaho. Swerte nyo eh. 'Di ba? Kayong mga DDS na kupal na mga senador. Swerte nyo. Kayang-kaya nyong gastahin yung oras namin. Yung oras ng trabaho nyo sa kung anong gusto nyong gawin. Tapos ang galing nyong mansita. Puros naman kayo kabobohan. Tapos yan, Gonson, yan. Yan yung trip mo, yan yung bet mo. Bobo ka rin kasi. Hindi yan pagbabago lang ng isip ha. Pagbabago ng political alignment. Diba? Ano tunay na laban? Consistency versus convenience politics. Kung saan ka convenient, kung saan ka may pakinabang, dun ka. Instead of choosing to be consistent dun sa mga prinsipyo at advokasya mo, hindi. Gahaman ka na sa kapangyarihan.
corrupted ka na. Kaya yung sinasabi si Robin hindi corrupt, ulul. Corrupt ka, Robin, tanga. Wala kang bahid ng korupsyon. Yun lang pagsabi mo, ha? Na gusto mong mas pipiliin mong pagsilbihan si Digong kaysa sa taong bayan. Most probably, na-rephrase, hindi word for word, pero ganun yung tema. Dapat taong bayan ang unahin mo. Pagka inuna mo, kapartido mo, kaysa sa kapakanan ng taong bayan, corrupt ka na nun. Corrupted yung utak mo. Oh. Ang tunay na laban sa politika, hindi Dilawan versus DDS versus Marcos o versus Duterte. Ang tunay na laban, consistency versus convenience. May mga taong consistent kahit matalo. 'Di ba? May mga taong convenient kahit baliktarin yung sinasabi. Yan si Guanzon. Yan si Robin. Yan si Sara. 'Di ba? Kapag ang prinsipyo nagbabago, depende sa eleksyon, hindi na prinsipyo yan. Kupal yan. Strategy na yan. Kupal strategy. 156. Oh, thank you very much sa update, Tita May. Oh, ha? Ito mga mandirigma. Ganon din, mga DDS na walang utak. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Tandaan nyo, sa politika, kapag ang politiko galit ngayon, kakampi bukas. Kapag ang politiko kakampi ngayon, kalaban bukas. Kapag ang politiko may prinsipyo ngayon, tignan mo ulit next election. Kaya sa politika, hindi ka dapat maniwala sa sinasabi lang. Ha? Dapat tinitingnan mo ang history ng sinasabi nila. Because in politics, resibo is stronger than speeches. Mga mandirigma, ha? Sa politika, problema ang magbago ng isip. Problema yung nagbabago ka ng isip pero nagpapanggap kang hindi. Mas problema yun. Ayan, punta na tayo. Napasarap na tayo. Ang sarap talaga mangkonyat na mga DDS. DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Lalo na pagka mga DDS, utak luga. DDS, tanga-tanga. Masarap yung pagkakaltukan. Di ba? Oh, basta DDS, bobo, sabi ni Boss Ben, ha? Hindi ako nagsabi niyan. Oh, hindi ako nagsabi, ha? Panahon na para magsara. Forget mo na ang nasiya. Puro fake news para sumigla. Nambubudol hanggang umaga. Di namin type ang tambayo style. Type namin ay mamgatunay. Matangkang ganay to. Let's all have a good time. Kita mo nagwala siya. Ang daming say may asasin pa. Sasapitin mo pagburusa. Ate puro na lang problema. Ang shirip kanyang binugbog. Halos ito ay makatulog. Sobrang talakera. Utak niya yolga talaga. Ang biseng ibang kasi. Paninira kanyang forte. Puro trouble lang si Mare. Kapal mukha sobrebe. Kita
nagwala siya. Ang daming say may asosin pa. Sasapitin mo pagdurusa. Ate, puro na lang problema. Yeah! Takot siya kay Madriaga, preso na kinasuhan pa. Kasi nga delikado siya, kaya sobrang natataranta. Di namin type ang tambaustay, type namin ay mamgatunay. Matanggangal na ito, let's all have a good time. Kita mo nagwala siya, ang daming say may asasin pa. Sasapitun mo pagdurusa. Ate, puro na lang problema. Ang sheriff kanyang binugbog, halos ito ay makatulog. Sobrang talakira, utang mayar ulga talaga. Ang bising ibang kasi, paninira kanyang forte. Puro trouble lang si Mare, kapal mukha so grebe. Kita mo nagwala siya, ang daming say may asasin pa. Sasapitin mo pagdurusa. Ate, puro na lang problema. Sing ibang klase, paninira kanyang forte. Puro trouble lang si Mare, kapal mukha so grabe. Kita mo nagwala siya, ang daming say may asasin pa. Sasapitin mo pagdurusa, at puro na lang problema. Takot siya kay Madriaga, preso na kinasuhan pa. Kasi nga delikado siya, kaya sobrang natataranta. Di namin type ang tambayustay, tak namin ay mga tunay. Matatanda na ito, let's all have a good time.